Hey, praise God. So sige po, let's all stand up. Tayo pong lahat ay muling tumayo upang ideklara of who we really are in Christ. Okay? Sige po, sabay-sabay ng may pananampalataya. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, community, and to the world. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabihin mo nga sa mo, gawin mo na yan, ha? Okay. Sige po, let's continue. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my life's purpose, God-given dreams, and reach the fullness of my destiny. In Christ, I'm protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I'm forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, eternal life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of breakthrough and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, oh God, honor mo, Panginoon, ang declaration ng iyong mga anak. And we pray, Lord God, na sa aming pag-aaral ng iyong salita ay meron pong mababago sa aming pong isipan, sa aming pong pananalita at sa aming pong pamumuhay. And allow the Holy Spirit, O God, to speak mightily upang ang aming pong buhay, Panginoon, ay mas lalo pang maging kaaya-aya sa iyo. Father God, once again, we thank you, Lord God, for what you're about to do today in our service, in the lives of your people, and this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen, Amen. Praise the Lord. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Nakakatuwa po ang ginagawa ng Panginoon. Puno na po tayo. Amen. So, pag-pray pa po natin na mapupuro pa tayo, talagang nandito na uli yung harapan ng mga nakaupo. Amen. Hallelujah. Upang mas lalo po malugod ang ating po Panginoon. So, bakit po ba kinakailangan na palagi po tayong tinuturuan ng Bible to be generous? Bakit po? Kasi po ang ating pong Diyos Ama ay generous. Di ba ba, napakabuti po niya, talaga pong binibigay niya ang mga bagay ng masigit pa sa atin pong inaasahan. Alam niyo po ba, ang ibig po sabihin ng biyaya, palagi po natin inuulit, ano po ang biyaya po is something that you receive na hindi ka naman karapat-dapat na tumanggap. Amen? Hindi po tayo nakakarapat-dapat tumanggap ng kanyang kapatawaran, ng kanyang pag-ibig, pero gano'n pa man, ito po ay ating po natatanggap. Hindi po tayo karapat-dapat tumanggap ng pabor, hindi po tayo karapat-dapat tumanggap ng breakthrough, ng promotion, ng blessings, pero binibigay pa rin po niya. Bakit? Kasi siya ay generous. Okay? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, I have a generous God. Okay, so ngayon po tinuturo niya po sa atin na tayo po ay maging generous din. So what are the rewards of generosity? Unang-una sa lahat, ang rewards of generosity, good things will happen to you. Pagka ikaw ay generous, marami magagandang bagay ang mangyayari sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buhay mo hindi na magiging katulad ng dati. Okay, maraming mga bagay na magaganda mangyayari sa iyo. And then number 2, sino po yung may mga anak dito? Okay, alam niyo po, generosity, sabi dito, our children will be blessed. Hindi lamang po tayong mapagpapala, maging ang ating po mga anak ay ibe-bless ng ating pong Panginoon when we start to become generous. Amen? Hallelujah. Kaya pinapractice po natin ito not only in the church, but also we have to practice this outside the church. Sa ating pong trabaho, sa ating pong gawain, sa ating pong pamilya. Okay? Kaya po napakahalaga that we should aim to become more generous. Okay? Practicein mo yung sarili mo. Yung katabi mo, mamaya yayain mo, kumain kayo. Okay? Huwag mo na siyang pagbayari, ikaw na yung magbayad. Okay? Huwag na kayong magturuan. Okay? Tama? We have to practice our
Generosity. Kasi po, pag na-practice nyo yan, hindi po ba, nakakatuwa po, pagka na-practice, unang-una, ang pinakakakain mo lang isa. Pero sa susunod, ang pakakainin mo na 2. Ang sa susunod, pakakainin mo na 10, isang grupo. Sa susunod, ang pakakainin mo na isang buong church. Amen. And maybe it will happen na hindi ka pa tapos na magpakain ng buong church, pinapakain mo na maging yung mga nandoon sa ibang lugar na hindi natin kayang abutin. Amen. That is what generosity, ayun po yung nagagawa ng generosity sa ating pong mga buhay. And then ano po, pag ikaw ay generous, masaya ka. Wala po ako nakitang kuripot na masaya. Hindi po ba, lahat po ng kasiyahan ay doon po nagmumula, doon po sa mga generous na mga tao. Tama? Okay? Kaya pagka yung katabi mo nakangiti yan, generous yan. Okay? Hindi po ba? Okay. Kasi po, yun po pangako ng Panginoon that you will be both blessed and happy. Ikaw yung pagpapala at ikaw ay magiging masaya. Number 5 is the lie of the devil that when you give, mawawalan ka. Ito po yung malaking kasinungalingan na palagi sinisiksik sa ating pong isipan ng kaaway. Naku, magbibigay ka pa, mauubusan ka. Okay? Hindi po yun ang pangako ng Panginoon. Pangako ng Panginoon, give and you will receive. Di ba ba? Siksik, liglig at umaapaw. Di ba ba? Pressed down, shaken together, and running over. Yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya po kung ikaw ay kinakapos, baka naman hindi mo pinangahawakan ng pangako ng Panginoon. Di ba? Baka naman ang hinahawakan mo lang palagi ang iyong pera. Okay? Kaya hindi mo mamaranasan ang pagpapala ng Panginoon. And then number 6 is God will supply all your needs. Diba? Kaya hindi ka nakukulangin. Sabi ni Haring David, before I'm young, now I'm old, but I have never seen the righteous forsaken of bread. Dati noon, ako'y bata pa at ako'y tumanda na, pero hindi ko nakita yung mga anak ng Diyos na nanghihingi ng kanya lang kakainin. Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mangangayayat. Okay? Kasi palagi kang merong kakainin eh. Hindi po ba? Okay. God will supply all your needs. Okay. Di po ba? Kaya nga sobra-sobra eh. Di po ba? Kaya kung nakita mong medyo nag-heavyweight ka na, ibigay mo na yung pagkain sa iba. Okay? So ngayon, as we continue in our series, about the promises of God, claiming the promises of God. So there is the promise you wouldn't want to miss. Meron po pangako ang Panginoon na hindi natin dapat na ma-miss. Okay? Alam po natin na napakahalaga po ng mga pangako po ng Diyos dahil sa pangako po ng Diyos tayo po yung nabubuhay. Meron po siyang pangako ng kagalingan. Pagka ikaw may sakit, meron siyang pangako ng kagalingan sa iyo that by the stripes of Jesus, you can be healed. Di po ba? Meron siyang pangako ng provision sa ating pong mga buhay na isusupply niya lahat ng mga pangangailangan mo basta ikaw lamang ay marunong humingi at tumawag sa Kanya. Amen? At there is also a promise of promotion na kung saan kung ikaw ay magiging faithful sa Kanya, ipopromote ka niya sa iyong trabaho, ipopromote ka niya sa iyong buhay, ipopromote niya ang lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. And then there is also a promise of long life. Di ba ba? Sino po dito yung gusto ng mahabang buhay? Yung iba ayaw ninyo? Sige po, pagpe-pray ko kayo. Sino po dito yung gusto mahaba buhay? Of course, lahat po tayo, hindi po ba? Gusto po natin ng mahabang buhay, hindi lamang po mahabang buhay, kundi maayos na pamumuhay. At yan po ay nasa pangako ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya po, it's very important for us to remember all the promises of God in our life. Dahil ang kanya pong pangako ay punong-puno po ang salita po ng Diyos ng mga pangako po niya magmula sa Genesis hanggang sa Revelation ay punong-puno po ng pangako ng ating po Panginoon. Kaya po, ang problema lamang po, minsan ay hindi po natin ito inaangkin, hindi po natin ito kiniklaim para mangyari sa ating buhay. Yung nangyari sa kanila, pero mangyayari kaya sa akin yan? Hindi po ba? Nagdududa tayo. Pero sabi mo sa katabi mo, lahat ng pangako ng Diyos mangyayari sa buhay mo. Okay? Okay. Praise God. So, but there is one specific promise of our Lord Jesus Christ that He reminded His disciples. Pinaalala po niya sa kanya po mga disipulo yung pangako ng Ama. Okay? Na hindi po nila dapat na mamiss. So, ano ba itong promise na to? Ano ba itong pangako na to na sinabi ng ating Panginoong? Sabi dito sa Luke 24:49, and now I will send the Holy Spirit, just as my Father promise. Hindi po ba? But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with the power from
heaven. Okay? So okay lang po na mag-desire po tayo na mabless ang ating pong buhay. Okay lang po na makatapos po yung pag-aaral ng ating pong mga anak. Okay lang po na mangarap po tayo na i-bless po tayo ng finances, ng promotion, ng breakthrough. Pero never, never, never miss the promise of the Lord Jesus Christ to receive the Holy Spirit. Amen? Bakit po? Kasi po pagka meron kang banal na Santong Espiritu, you have the power and ability to create wealth. You have the power to get healed. Pag nga ikaw ay may sakit, you have the power to be filled with hope na magkaroon ka ng pag-asa kahit na marami mga kaguluhan na nangyayari sa iyong mga buhay. You have the power to do ministry, to serve others kahit na akala mo wala ka ng oras. Amen? Hindi naman po magagawa po natin sa sarili po nating kalakasan na mag-serve sa mga tao. Tangi lamang po makakagawa po niyan ay ang banal na Santong Espiritu na nasa sa atin. Amen? Kaya we must always be filled with the Holy Spirit. So why the Holy Spirit is important in your life and mine and to the lives of every believer. Kasi po, the Holy Spirit's power, ito po ay nakita po sa buhay po ng ating po Panginoong Jesucristo. Ito the Holy Spirit's power has been seen in His conception sa kanya pong kapanganakan. Di ba? He was conceived by the Holy Spirit. And the Holy Spirit's power has been seen in the life and teaching of our Lord Jesus Christ and in His ministry. Okay? So ibig po sabihin, hindi po nagbi-minister ang ating po Panginoon, hindi po siya nagpi-preach, hindi po siya nagpapagaling, hindi po siya gumagawa ng milagro without the power of the Holy Spirit in Him. Amen? Kaya ang buhay mo, kapatid, ay magiging pong makapangyarihan. If you will just continue to ask and believe in the power of the Holy Spirit. Amen? And it is available. Ang tangi lamang po ninanais po niya is just ask. Tayo lamang po ay hingin lamang po natin siya. The Holy Spirit teaches. Siya po ay nagtuturo po sa atin. The Holy Spirit inspires. Okay? Kaya kung nawawala na inspirasyon mo sa buhay mo, ask the Holy Spirit to inspire you once again. To do ministry, to go to church, to read the Bible, and to live a life that is holy unto Him. And the Holy Spirit sanctifies. Ano po ibig sabihin ng sanctifies? It cleanses us. Minsan po, parang you have a lot of anxiety. Marami kang mga kaguluhan. Sometimes you don't have peace, hindi ka makatulog. Maybe because you need the sanctification of the Holy Spirit. We need to be cleansed. Sino po dito yung natulog ka, hindi ka naligo? Ay, lahat kayo? Okay. Hindi po ba? It's very, very important for us. Okay, so minsan hindi po natin nakasanayan yun. Pero sino po dito yung lumipas ng isang araw hindi ka naligo? Wala, hindi po ba? Kaya ang bango-bango ng katabi mo ngayon kasi naligo yan. Ba't inaamoy mo? Okay? Hindi po ba? Sanctifies means cleansing, yung paglilinis po sa atin. The physical, yung ating pong mga balat, yung ating pong physical, we can be cleansed through taking a bath. But the inward part of our life can only be cleansed by the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya po we really need a lot of cleansing para po tayo ay mas lalo pang maging masaya, maging magaang ang ating pong pamumuhay. Okay? And then the Holy Spirit guides. Alam niyo po ba ang ating pong Banal na Santong Espiritu, siya po yung ating pong gabay in this life. Tama po? There is a physical guide, there is also a spiritual guide. Sino po dito yung nakakita na ng Espiritu? Wala, hindi po nakikita Espiritu, hindi po ba? Bakit po? Because hindi po nakikita Espiritu, hindi po natin nahahawakan. Kaya po we are both walking in the physical realm and in the spiritual realm. As a Christian, dalawa na po yung ating pong nilalakaran. Kaya po, hindi po natin maaabot, hindi po natin mararating ang ating pong spiritual destination without the power of the Holy Spirit. So what do we need to do? So we need to do, so sabay-sabay po natin sabihin, I will ask Him to lead me daily. So wag lamang po ng linggo humihingi ng guidance sa ating pong sa Holy Spirit. We need to ask Him daily.
Sa bawat araw, paggising mo pa lamang sa umaga, Holy Spirit, samahan mo naman ako, magtatrabaho ako. Holy Spirit, napuyat ako, hindi ako nakatulog kagabi, bigyan mo naman ako ng strength. Holy Spirit, papasok ako, yung supervisor kong masungit, medyo pabaitin mo naman. Di ba? Holy Spirit, medyo kinakapos na ako sa aking pamasahe, yung bus card ko, wala nang laman. Sana merong mag-bless sa akin, matanggap ko na yung aking salary. Hindi mo ba? Holy Spirit, may problema ako sa Pilipinas. Tulungan mo ko nakausapin yung aking pong mababait na mga anak at mababait na asawa upang sila ay maging mas lalo pang maging ayos. Amen? So we need the presence of the Holy Spirit. We need Him to ask us, to lead us daily. Na sa bawat araw tayo ay Kanyang pangunahan. Amen? Kasi kung di mo ihingi ng pangunguna ng banal na Santong Espiritu, baka ibang Espiritu manguna sa iyo. Diba? Di mo napapansin yung ulo mo umiikot na ng 360 degrees. Di ba? Okay? At nakikita mo, parang may tumutubo na dito Hindi mo ba yung buntot mo lumalabas na uli? Hindi mo ba? So we really need to ask the Holy Spirit to lead us daily in our way of thinking, in our way of speaking, in our way of living. So it's very, very important mga kapatid, wag po tayong aalis ng bahay na hindi po natin siya kasama. Okay? Don't leave home without Him. Okay? Parang yung sa American Express, don't leave home without Him. Okay? Sa Galatians 5:25 and 26, sabi dito, since we are living by the Spirit, the Christian way of living is living by the Spirit. Yung mamuhay po tayo sa Espiritu, and then let us follow the Spirit's leading in every part of our life. So, ibig sabihin dito, we need to give Him a total surrender of our life. Yung ating pong oras. Di ba? We surrender also our finances. We also surrender our talent unto Him. Kinakailangan mabuhay po tayo na meron po tayong servant heart na hindi po tayo reklamo ng reklamo. Okay? Kaya sabihin sa'yo, kaya ikaw wag kang reklamo ng reklamo. Okay? Minsan napapagod ka, tulog lang ang kailangan mo. Okay. Hindi ba? Kasi pagod ka na. Facebook ka pa ng Facebook. Dinagdagan mo pa ng TikTok. Di ba? So talagang mapagod ka. Di ba? Yung oras ng pahinga mo na. Tsaka sino nagsabi sa yung pagkalinggoy, kinakailangan mo pa mag-part-time? Pahinga mo na nga eh. Ha? Uy, may part-time ka ba? May part-time ba tayo? Okay? Pero praise the Lord, hindi ka nag-part-time ngayon, no? Okay? Di ba ba? So ano po sabi dito, let us not become conceited or provoke one another or be jealous of one another. So, have you experienced to get lost? Naranasan niyo po ba na minsan maligaw kayo? Okay, lahat po tayo, di po ba, nakaranas na po ng pagkaligaw. So, what happened when you get lost? Pagka ikaw ay naligaw? Ano nangyayari? Kakatakot. Di po ba natatakot ka? Kasi naligaw ka na eh. Di po ba? And then ano pa po? Waste of time. Di po ba? Sayang yung oras. Di po ba? Dapat nakarating ka na dun sa pupuntahan mo pero naatraso ka. So, na-late ka tuloy sa appointment mo. And then ano pa? Loss of opportunity. Di po ba? Kasi wala kang gabay eh. Naligaw ka. Di ba? Pupunta ka ng bara, sinakyan mo, 25, papuntang Haksa. So, nakatulog ka pa, naku. Trabaho yung naghihintay sa'yo. O kaya business, side hustle, di ba? Magkikita kayo sa bara, napunta ka doon sa Haksa. So, nawala na yung opportunity. Okay? Hindi na kayo nagkita. Okay? Tama? So, napakahalaga po that we should always be guided in our life. So, what makes a person not to follow the leading of the Holy Spirit? Ano po ba yung dahilan? Bakit minsan hindi po natin sinusunod ang Holy Spirit sa ating pong buhay? Unang-una sa lahat, ignorance of His importance. Di po ba? Kasi ignorante tayo. Ano bang halaga ng Holy Spirit? Di ba? Actually, He's the third person of the Trinity. We all know that. Di po ba? There's a God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Di po ba? Kaya po napakahalaga that we should always be guided by the Holy Spirit. Ano pa po? Bakit hindi po sumusunod yung iba sa leading ng Holy Spirit? Due to what? Due to being unfamiliar with the Word. Hindi po sila familiar sa kanila pong Bible. Nasa cellphone na nga lang.
kung ano-ano pang pinipindot. Palagi pinipindot yung blue na may letter F. Okay. Hindi po ba? So napakahalaga mga kapatid. Okay lang yung wala namang problema. I-click mo yan. Pero misa naman, palitan mo naman. Hindi na lang yun palagi ang kiniklik mo. Diba? Kiniklik mo, kinecheck mo lang kung may nag-like ng post mo. Okay? Hindi ba? Okay? So, to be strong and empowered and guided by the Holy Spirit, we must ask Him to lead us daily. Para po tayo magkaroon po ng kapangyarihan, para hindi po tayo maligaw, para hindi po sayang ang oras, para hindi po sayang ang panahon, hindi po sayang ang pera, hindi po sayang ang opportunity, hindi po sayang ang mga blessings na dapat ay natatanggap mo na. Huwag mong hayaan na ikaw ay mapabayaan o ikaw ay magpabaya sa pagsunod sa Banal na Santong Espiritu. Okay? Nandiyan po ba kaya? Okay. Sabi dito sa Psalms 90 verse 12, sabi dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito po ay dapat panalangin po ng bawat isa po sa atin. Bakit po? Our time here is limited. Di ba? You cannot live forever. Nagkukwentahan nga kami ni Sister Estela, sa ano kaya, sa pumunta na ba dito yung mga ihinan over na ba ito sa China? Naririto pa kaya tayo? Kasi po, the handover will be to 2049. So, kung di po ako nagkakamali, 2049, 22, that would be 27 years from now. So, I'm already 61, although na hindi naman halata. So, 61 plus 27, that would be 88 years. Hindi po ba? So, praise God. So, I'm praying, Lord, wala na ako dito niyan. Nasa langit na ako. Okay? Amen? Hindi po ba? So we need to count our days. Wag mo sabihin na bata ka pa. Okay? Dahil meron pong mga bata na hindi na po tumanda. Bakit? Kasi kain si Charon. Kaya hindi na po tumanda. So, sabi dito, to plead and request and to pray. Okay? Dapat pakagip tayo manalangin. And teach. Alam niyo po, marami pong mga nagtuturo, many teachers, but you are coming to the teacher of all teachers. Pagka sinabi po ay marami pong mga teacher, pero dapat po tayong palaging lumapit doon po sa magtuturo po sa atin. Wala pong iba kundi ang Banal na Santong Espiritu. Pagka sinabi pong to isa, meron pong direksyon ang iyong buhay. Tama? And that is why we are here. Para yung ating pong journey ay hindi naman po mahirap. We are here to encourage you, to inspire you, and to elevate your faith. Di ba ba? Para ang buhay po natin mas lalo pong maging mas magaang, mas maayos. Tama? Okay ba yan? Halimbawa, kasi po ang salita po ng Diyos ay nakapagpapabago, ang salita po ng Diyos ay nakapagpapalakas, ang salita po ng Diyos ay nakapagpapala at nakapagbibigay po ng inspirasyon sa ating pong buhay. Okay? Kaya po napakahalaga that we must always pray na bilangin. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin bilangin? Magplano ka. Diba? Tanda mo, nakakapaplano sa buhay mo. Diba ba? Dapat magplano tayo. Ano na ba ang buhay ko 1 year from now? Ano na ba ang buhay ko 5 years from now? Ano na ba ang buhay ko 10 years from now? Okay? Yan, tahimik na. Bilang na ng araw ito, di ba? Bakit po? Ano po nangyayari pagka natutupo tayo magplano sa ating pong mga araw, sa ating pong mga taon, sa ating pong mga buwan? Nagkakaroon ka ng wisdom. Di ba? May katabi mo, mukha nang may wisdom ngayon yan. Hindi lang halata. Okay. Amen? So, the Holy Spirit guides and I will ask Him. Hingi lamang po tayo sa Kanya. Ano pong hihingin po natin to reveal our gifts to serve others? Sabay-sabay nga po natin basahin. I will ask Him to reveal my gifts to serve others. Alam niyo po, nung nilikha po tayo ng ating pong Diyos, marami pong mga gifts na ipinagkaloob po sa atin na hindi pa po natin nadidiscover. Si Moses, binigyan po siya ng gift of leadership, pero takot siya, di po ba? Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Di po ba? But he was one of the greatest leader sa history po ng Bible. Bakit po? Just imagine, 3,000 yung kanya pong inilabas sa lugar ng Egypt. Tama? Kaya pagka meron na pong calling sa iyo, Panginoon, mag-serve ka na.
Di ba? Mag-usher ka naman. Mag-ayos ka naman ng silya. Hindi ba? Magpunas-punas ka naman ng konti. Tahimik na uli. Hindi po ba? God called us to serve. Okay? Our passion is for us. Pag may passion ka, para sa iyo yun. But our purpose is for others. Para po sa ibang tao. Okay? If you do not feel happy, why? It is because you are not serving. Isa po yan sa fact. Okay? Isa po yan sa katotohanan. Na minsan nalulungkot ka. Bakit? Kasi wala kang ginawang pagsilbihan kundi sarili mo. Oras ko, akin. Pera ko, akin. Di mo ba? Yan, akin yan. Okay? Hindi po ba? But when you learn how to serve others, mas magiging masaya ka. Yung sa pastor, palagi masaya. Di ba yung katuwin mo rin, palagi masaya? Okay. Kasi marunong na pong mag-serve. Tama po? It's only through lifting others that we can lift ourselves. Diba? Ba't ang buhay mo parang hindi ka umaangat sa buhay? Kasi the secret is, iangat mo rin ang ibang tao. At iaangat ka ng Panginoon. Okay? And then the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Sabi po ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi is one of the famous leader in India. Okay? So sabi niya, ang pinakamagandang pamamaraan para matagpuan mo yung sarili ay kinakailangan mawala ka sa pagsisilbi sa iyong kapwa. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating pong pagsiserve sa ating po Panginoon. Pagka yan na pinag-pray mo sa Holy Spirit, ay siguradong i-reveal niya ang lahat-lahat ng mga talents na pinagkaloob niya sa iyo. Amen? Okay, so why is it important to serve others? Bakit ba napakahalaga na kinakailangan po tayo mag-serve sa ibang tao? Hindi naman natin kaano-ano. Hindi po ba? Kasi yun din ang question ko noon, magsiserve ako, hindi ko makilala yan. Hindi po ba? Tama? Sabi dito, sabi po sa studies, sabi po sa pag-aaral, ang pagka ikaw ay nagsilbi sa iba, ay meron yung mental and health benefits. Okay? So, ibig sabihin nun, pag nagsiserve ka sa ibang tao, hindi ka mababaliw. Okay? Okay? At hindi ka masyadong magiging masasakitin. Okay? Bakit? Kasi nare-reduce, binababawasan ng stress, nababawasan ng depression pagka ikaw ay nagsisilbi sa ibang tao. At sino pwede din may mga high blood? Yung mga tumanggap kanina ng mga Norvasc. Yung mga high blood. Okay, pag wala kang high blood, wag mo namang inumin yan, ha? Okay. So, ang nakakapagpabawas pala ng high blood pressure is also by serving others. So, just imagine, di mo ba? Baka naman high blood ka, kulang ka lang ng pagsisilbi. Di mo ba? Kaya, magsilbi po tayo sa ibang tao. Okay? And then, ito pa po yung mabuti pong balita. Ito po, according po sa science ito, sa kanila pong pag-aaral, hahaba ang buhay mo. Sabihin mo kasi, hahaba buhay natin. Okay. Di ba hahaba buhay mo pagka ikaw ay nagsiserve? Bakit? Kasi nakikita ni Lord, may pakinabang ang buhay mo. Di ba? Kasi kung walang pakinabang, kunin ko na nga yan. Wala naman palang silbi. O ba? Kaya po napakahalaga that we should learn how to serve others. Why? Because Jesus came to serve and not to be served. Ang ating Panginoon ay pumarito para magsilbi, hindi para pagsilbihan. So kung ginagaya po natin ang ating Panginoong Kristo, of course, we should be serving others as well. Huwag yung palagi ikaw yung para kang boss na, hey, saan ba yung mga tao dito? Okay? Tama po? So we must serve like Jesus. Okay? Ano pa po ang nagagawa po pagka tayo po nagsilbi? Serving others is the fulfillment of our calling. Ito po yung feeling mo ay fulfilled ka sa iyong buhay. Kasi you are serving people eh. Di ba? Yun po yung pinaka-sentro ng ating pong calling pagkakatawag sa
ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Okay? And then sa 1 Corinthians 12, sabi tayo, spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Okay? A spiritual gift, hindi po sinabi dito, a spiritual gift is given so that you can help always yourself. Okay? Di ba ba? Always help other. Para po yung puno eh. Ang puno, hindi po ba pag namunga, hindi naman kinakain ng puno yung kanya pong bunga? Nakita na po kayo ng puno na kinakain yung kanyang bunga? Hindi po, di po ba? Yung bunga ay para sa iba. It's the same thing with us. Pagka ikaw ay namumunga, hindi para sa iyo yan. Okay? Para sa iba. Para sa pagtulong sa ating pong kapwa. Kaya if your goal is to help others, whatever gift you have right now, God will reveal it to you. Kaya kung ang goal mo talaga ay magsilbi sa ibang tao, i-reveal ng Panginoon ang lahat ng mga talents mo na hindi mo pa nalalaman na meron ka pala nun. Okay? Maybe some of you, God will use to become a financier in the kingdom of God. Yung iba sa inyo, maaaring maging tagapagturo. Yung iba sa inyo, maaaring maging propeta. Okay? Pero i-test nyo muna, ha? Baka mamaya, Pastor, may nakikita ako sa likuran mo. May 2 ulo. Okay. I-test nyo muna, ha? Baka mamaya, tumayo kayo dito at kung ano-ano mga sinabi ninyo. Okay? So whatever gift, kaya po napakahalaga that we should be serving. Ang ating pong goal ay magsilbi po sa ating pong kapwa. The truth is, all we have gifts. Okay? Totoo po, lahat po tayo meron pong abilidad. Meron po sa inyo, you will be having an ability to give advice. Naging advisor. Di po ba? Iba sa inyo, meron po kayong mensahe ng karunungan. You will be giving special knowledge to people. Oh, I don't know what kind of special knowledge. Maaring cooking healthy adobo. Okay, lahat ng kumakain ng adobo ko magiging malusog. I don't know what is that special knowledge. Okay? Some of you will be having great faith. Merong matitinding pananampalataya. Ano po ibig sabihin na meron ka matitinding pananampalataya? Ibig sabihin nun, meron kang pananampalataya na pag may kinausap ka ibang tao, nadadagdagan din yung kanilang pananampalataya. Hindi yung pagkamisa, may kinausap ka, nanluluho mo na, nangihina na yung kausap mo. Nanlambot, nag-backslide. Okay. Di ba ba? And then, and there's also the gift of healing. It's not only the healing of physical ailment, although we believe that there is a healing, meron pong, we believe in healing physically, but also healing emotionally or spiritually. Okay? Di naman po sa atin lahat talaga ay very, very strong. Okay, nakangiti kayong lahat, but we don't know. Di mo malay yung katabi mo, di ba? Broken pala yan. Di ba? Okay. And then, some of you have the power to perform miracles. Okay, some of you will have the ability to prophesy, ability to speak in tongues, speak in an unknown language. Okay, ibig sabihin yung speaking in tongues, yan po yung gift of the Holy Spirit, yung po yung initial gift ng Holy Spirit for us to pray na hindi po natin kayang ipaliwanag na panalangin, pero ang nakakaintindi na lamang po ang walang iba kundi ang ating pong Diyos. And there are some people who have the ability to interpret those language. Okay? But, sabi dito, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Kaya kung merong gift yung iba, wag mo nang anuhin. Wag mo nang kontrahin. Di ba? Kumakanta siya, gusto mo kumanta ka rin. Iba naman nagsasayaw, gusto mo sumayaw ka din. Okay? Kung nasaan ka, try to excel on those ministry that was given unto you. Okay? Tama? Be thankful of what you have. Magpasalamat ko kung ano meron ngayon. But never stop praying and desiring more of the spiritual gift. Huwag po tayong magsawa manalangin. Huwag po tayong humingi sa ating pong Panginoon.
Okay? Because I believe that in the proper time, God will give to you the gift that you are desiring for. Okay? And then always remember that spiritual gift is to help us build the body of Christ. Hindi lang i-build yung ego mo. Okay? God is not looking for talented people. God is looking for faithful people. Hindi lamang po para mag-perform. Okay? Kundi para mag-serve sa Kanya. Okay? And then the Holy Spirit guides and I will ask Him what? To protect me from deception. Hindi po ba? Napakarami po mga fake news. Na-fake nga ako eh. Nung una na-fake ako, patay na raw si Chris Aquino. And then lately na naman, patay naman daw si TD Jakes. Okay, ang dahil po fake news. Hindi po ba? Kaya po, we should ask the Holy Spirit to protect us from any deception. Marami pong naloloko. Maaaring iba, naloko ka sa pera, di ba? Punta ka sa, sige, punta kayo sa Canada, punta ka sa US. Kailangan mo lamang bigay ng ganito. May magsisend sa'yo ng email, huy, meron akong minana. Magpadala ka lamang ng $100, ipapasa ko sa'yo yung mana ko. Okay? Kaya huwag kayong magpapaloko. Amen? Kaya po napakalaga that we should ask the guidance of the Holy Spirit para po tayo ay hindi po malinlang. Bakit po? Kasi nakakapanlambot. Di po ba? Nakakasayang, nakakapanghinayang pagka tayo po ay napaglalalangan. Okay? Hindi lamang po ng tao, mas lalo na ng kaaway. Napaglalangan ang ating pong unang magulang. Hindi po ba? Ang ganda-ganda naman yan. No? Hindi po mansanas yun. Ha? Prutas lang po yun, pero hindi po specify na mansanas. Ang ganda-ganda yan, sarap kainin yan. Nalin lang siya, so yun po ay naging dahilan para po bumagsak sa kasalanan ang tao. Tama? Si Judas na daya rin. Hindi po ba? 30 pieces of silver. Okay? Hindi niya rin napakinabangan. Binato niya rin. Hindi po ba? Kaya po napakalaga that we should always be guided by the Holy Spirit. Okay? Kaya, if something feels right, it is right. Minsan po, sinusunod po natin ang ating puso. Hindi. Pakiramdam ko, maayos. Mabait. Guwapo. Ayan, medyo kinikilig ako, siya na nga. Hindi po ba? Minsan, madaya po ang damdamin ng puso, di po ba? The heart is deceitful above all things. Madaya po ang puso, kaya po hindi po totoo yung follow your heart. Okay? Sundin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Mandaraya po ang puso po natin. Okay? Kaya pa napakahalaga that we should be guided by the Holy Spirit. We should also be guided by the Word of God. Okay? And then tandaan po natin, the devil is a liar. Sinungaling. Demonyo. Ang trabaho po niya is to kill, to steal, and to destroy. Tama? Alam niyo po, yung ilang taon mong pinag-iigihan ng buhay mo, isang iglap lang. Kung hindi ka mag-iingat, bagsak ang buhay mo. Will Smith. Kaya alam niyo ba si Will Smith? Hindi po ba? Isang sampal lang ang kanyang binitawan. Sira ang buhay niya. Napaglalangan. Kaya we must always be very careful. We always ask the leading of the Holy Spirit sa ating pong pang-araw na pamumuhay. Kaya po, it's very, very important that we should always be grounded in the Word of God. Okay? And then, ano po, ang demonyo, hindi naman po yan talaga nangungusap sa'yo. He will speak to you through suggestion. Di ba? Church ka ng church, wala naman nangyayari sa'yo. Diba? Nagsiserve pa dyan, wala ka naman sweldo. Tama po? So, sinungaling po ang demonyo eh. Okay, kaya napakahalaga that we should always be grounded in the Word of God. We need to ask the Holy Spirit to guide us daily and protect us from any type of deception. Kaya po dito sa John 16:30, sabi daw, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kaya po kahit po sa pagbabasa ng Bible, pwede po kayo malilang. Without the Holy Spirit. Kung di nyo mo mapapansin, napakarami po mga religion, iba-iba po ang religion, di po ba? Yeah, Bible din naman ang kanilang hinahawakan. Pero bakit po ganoon? Bakit po naiiba? Bakit po sila naligaw? Why? Because the absence of the Holy Spirit. Wala po silang gabay
ng banal na Santong Espiritu. Okay? So, sabi tayo, He will not speak on His own, but will tell you what He has heard, and then He will tell you about the future. So just imagine, malalaman mo na kung gaano kaganda ang iyong kinabukasan. Pagka ikaw ay guided ng banal na Espiritu. Okay? Amen? Kaya sabi mo nga sa mo, kaya ikaw, nakikita ko, maganda ang future mo. Okay, amen. Hallelujah. Paniwalaan mo. Why? Because guided ng Holy Spirit yan. Di po ba? He will tell you about the future. Okay? At ang future mo, mga kapatid, pagka ako ay nakakristo, siguradong paganda ng paganda. Paunlad ng paunlad at paasenso ng paasenso. The Holy Spirit, okay, guides, and I will ask Him what? To empower me. Okay lang po, ipanalangin ninyo na minsan i-bless kayo ng Panginoon. Tulad ng panalangin ni Jabez, di ba? That you would bless me and enlarge my territory. Di ba? Napagpalain mo ako, Panginoon, para maging pagpapala ako sa iba. Okay? At sigurado ang ating Panginoon, ang goal po niya ay maging pagpapala ka sa iba, ay sigurado 100% pagpapalain ka. Okay? Kaya po palagi po natin kasama sa declaration po natin that I will become a blessing to my church, to my family, to my workplace, to my community, at may nadagdag, okay, wag na po tayo magkamali, and to the world. Okay? Okay? So alam niyo po ba si Superman is almost unstoppable? Siyempre nakapanood ng Superman dito. Okay, si Superman, ang tangi lamang po makapagpapahina po sa kanya, ano po? Kryptonite. Okay? So yun po yung nakapagpapahina po sa kanya. So sa atin po bilang mga Kristiyano, ano po ba yung makapagpapahina po sa atin? Pagka ikaw hindi ka kumain, si Jeric, pagka hindi ka kumain isang araw, may ano ka? Ayun, nangihina ka. So it's the same thing with us as a Christian. If you will not feed your spirit, manghihina ka. Di ba? Di sinisi mo pa ang church. Nangihina na ako. Hindi ka kumakain eh. Kung baga sana naimbitahan ka sa buffet, hindi ka kumain. Tama? Pero mabuti na lang, matatalino kayo pagka nakakambitahan kayo sa buffet, di ba? Talaga nagpe-prepare kayo ng gusto. Hindi ka kain ng almusal, ng tanghalian. Hindi mo ba? So it's the same thing with us. We need to feed our soul, our spirit. Ano ba po? Unbelief. Sa dami ang pangako ng Diyos, dahil mo rin hindi pinaniniwalaan. Hindi mo siya pinaniniwalaan sa iyong relationship. Hindi mo siya pinaniniwalaan sa iyong happiness. Hindi mo siya pinaniniwalaan sa iyong breakthrough. Hindi mo siya pinaniniwalaan sa iyong finances. Hindi mo siya pinaniniwalaan na kanya-kanyang pagalingin. Di ba? So, nangyayari, hihina po tayo. So, unbelief and then lack of prayer. Nanghihina ka kasi. Hindi ka nananalangin. Di ba? Kain ko ng kain, pero hindi ko nananalangin. Tama? So, but all of us have weaknesses. Lahat po tayo, meron po tayong kahinaan. Okay? So, but what to do with our weaknesses? Ano po ba dapat po natin gawin pagka tayo ay nanghihina? Unang-una sa lahat, we have to increase our reliance on God. Dagdagan po natin ang ating pagdepende po sa Kanya. Sa 2 Corinthians 12:10, sabi ito yung Apostle Paul, that's why I take pleasures in weaknesses and in insults, hardships, persecution, and troubles that I suffer for Christ. For when, sabay-sabay po natin basahin, for when I am weak, then I am strong. So, tanong dito, no? Bakit tayo magiging masaya kung meron nga tayo mga pinagdaraanan? Di ba? Parang may tiniling yata ito si Apostle Paul eh. Di ba? So it reminds us how weak we are as a Christian, as a human being. Pinapaalala po sa atin kung gaano po tayo kahina. And then it reminds us of our need for God. Pinapaalala lang po sa atin kung gaano po natin talaga kailangan ang atin pong Diyos. Okay? So, ang susi po mga kapatid, the key is, be happy in all things. Maging masaya ka. For whatever circumstances that you are in right now. Kung wala kang pera, maging masaya ka.
Dahil sigurado, hindi naman permanente yan. Kung may sakit ka, maging masaya ka. Dahil sigurado, gagaling ka rin sa iyong sakit at karamdaman. Okay? When God is breaking you, magpasalamat ka. Bakit? Breakthrough is coming into your life. Amen? Kung nawalan ka noon, sigurado, God will restore back unto you whatever that you have lost. Amen? So, ang ano po dito, no? Don't stop there. Huwag kang titigil doon sa weakness. Huwag kang titigil doon sa insulto. Huwag kang titigil doon sa hardship, sa persecution, sa trouble, sa suffering. Huwag kang titigil doon. Okay? Palagi mong duktungan that when you are weak, then you are strong. Amen? Hallelujah. Na pagka ikaw ay may sakit, huwag kang titigil sa, ay may sakit ako. Palagi mong duktungan, may sakit ako ngayon, pero madali na akong gagaling bukas. Amen? Kung wala ka man pera ngayon, huwag sa'yo, wala naman akong pera. Pero alam ko, parating na yung malalaking pinangako ng Panginoon sa aking buhay. Amen? So wag kang titigil, ay wala akong pera, ay wala akong trabaho, ay nangihina ako. Okay? So don't stop there. Huwag kang titigil. Huwag mong periodan. Huwag mong tuldukan. Palagi mong duktungan ng mga magagandang pangako ng ating pong Panginoon. Amen? Sige nga, liligin mo yung katabi mo, sabihin mo, may natututunan ako ngayon. Okay. Praise God. Okay? So, sa Romans 8:26, and the Holy Spirit helps us in our weakness. Hindi naman po siya absent pagka nangihina ka. Palagi naman siya nandiyan at palagi siyang handang tulungan ka. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Okay? Minsan nawawalan ka na ng salita. Ungol ka lang. Okay? Umungol ka lang. Siya lang ang focus ng iyong isipan. Okay? And then, God will hear you. But as long as you are in the realm of prayer, nandoon ka sa state na ikaw ay nananalangin, God will hear you. Okay? Kasi minsan we lost words. Nawawalan po tayo ng salita sa pananalangin. Tama po? Okay? Kaya okay lang po yun na minsan talagang hindi lang naman po kayo. Pati po ako, sometimes I lose words when praying. So, Holy Spirit is your guide if you will ask Him to guide you daily. And then to help you discover your purpose, gifts, and talents. Palagi po nating hilingin. I-reveal mo sa akin kung ano pa yung mga talent ko para makapagtilbi pa ako ng mas maayos, mas effective sa iyo. And then ask Him to protect you from deception. Diba? Napakarami pong mga news na kung saan nanggagaling. Okay? Suggestion ng kaaway sa ating pong isipan. Marami pong mga tukso, marami pong mga bagay na maaari po tayong iligaw. Kaya po napakahalaga that we should always be connected with the Holy Spirit para po tayo hindi po malinlang, hindi po tayo maligaw, hindi po sayang ang oras, hindi po sayang ang pera, hindi po sayang ang mga opportunity. Number 4, always ask Him to empower you. Okay? Para hindi ka palaging lalamya-lamya. Okay? Napakahalaga that we should always pray for those things. Okay? At ako po'y naniniwala, I believe and declare that your life will never be the same. Kung ito yung gagawin, that your life will be filled with purpose. Nang buhay mo ay patuloy magkakaroon ng mas maraming kahulugan. And the enemy can't touch you. Okay? And you will be empowered by the Holy Spirit to reach the fullness of your destiny in Jesus' name. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah.